Blessed Tuesday afternoon po sa bawat isa po sa atin. Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay na po sa ating pong programa ngayon. North, South, East, and West Corner. A blessed Tuesday afternoon po sa inyong lahat. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama dito sa inyong pinakapaboritong programa tuwing tanghali ng Tuesday. And it's good to see you once again. And it's always been a blessing pag tayo ay nakakapakinig ng mga gantong klaseng programa sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya sa lahat ng mga kapatiran na ngayon ay sumusubaybay na, welcome po once again sa ating pong church program every Tuesday. And ito ngayon ay opener muli, week opener ng ating programang The Baptist Lunch. At sa ating week opener, syempre, lamang na naman ang mga kananayan natin dahil sa inyo ang opener ng The Baptist Lunch. Kayo ang unang topic pagdating sa programa. Kaya to all the wives and mothers out there that are listening right now, keep tuning in. Tag the names of your marites. Tag, yung mga kamarites natin dyan, itag nyo na. Yung mga kasabayan nyo magwalis na kunwari sa umaga. Hindi, biro lang. Tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this wonderful program na ibinigay po sa atin ng Panginoon. And shout out po sa inyo lahat, sa ating mga local and international viewers. Magandang tanghali sa lahat ng mga local at sa lahat ng mga international. It is always safe to say na magandang araw sa inyong lahat. Dahil yung iba, hindi natin alam yung oras, but salamat sa Panginoon. Despite of the differences of the time, days, at nagkakasama-sama pa rin tayo. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, it is always good and pleasant kapag ang brethren ay nagdidwell together in unity. Kaya shoutout po sa inyong lahat at sa aking pong mahal na asawa. Shoutout sa iyo, Mami Shobe, at ganun din kay Baby LG na mabait pa sa ngayon. Kasi medyo tamang gising pa siya ngayon. Alright? Shoutout sa inyong lahat. At of course, ganun din sa sa aking area, Southeast family. Yan, baka may nabaguhan sa inyo. Muli na pong naghiwalay ang South Border at Southeast family. At sila ngayon ay may sarili ng area leader in the name of Sir RG Landicho. Kaya sa lahat ng Southeast family, ay shoutout sa inyo sa lahat ng mga mothers na nandiyan dyan sa area na yan, sa amin pong area, Southeast family. No? Kaya magandang tanghali po sa inyo lahat. At ganun din ay sa mga anyway, sila yung mga co-host na po natin ang babati po yan. Again, I'm so blessed to be a part of this program along with the veterans co-host ng programang ito, mga veterano na kasi ito mga to eh. Hindi naman porket veterano, matanda na kayo naman. Huwag naman kayong ganun. Alright, so kasama po natin of course ang mga mga nanay na kasama natin ngayon dito sa ating pong programa. Wala pong iba kundi si Ma'am Cynthia at si Ma'am Marinelli Dolor. Magandang tanghali po sa inyo, ma'ams, and batiin po natin yung mga suki natin na sumusubaybay. Ma'am Cynthia. Hello. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli andito ang The Baptist Lunch Mother's Edition every Tuesday. Kaya ang aming pasasalamat, excited ako sa topic natin ngayon. Pambihira, talagang napapanahon. Iba talaga yung wisdom na ibinibigay ng Panginoon sa ating mahal na pastor. Kaya nung ibigay kanina yung magiging topic natin, excited ako talaga. Panahon ito na pag-usapan ang ating mga ina. Ngayon, nagpapasalamat ako. Pinakauna ko lagi nakikita ay yung ating pinakamamahal na isa sa mga asawa ng missionary natin sa
Antique? Patnungon. Patnungon. Yes. Sister Vivian, hello, hello, Man. hello po. Tama nga ba? Si Sir Rick at ang mag-asawang si Ma'am Tang. Ganun rin ang Batangas natin, si Sir Ian. At syempre, nakita ko rin ang ating preparation, si Ma'am Rona, ang ating mga suki, ang mga Quiñones, Ma'am Belia, at syempre, Tatay, Sir Andy, Sister Leticia Aranda. Ito yung mga talagang kwan sa akin familiar yung mga pangalan nila lagi rito. Sister Blessy habang nag-aalaga ng kanyang baby. Hello, Sister Blessy. Si Sister Genesis. Sister Rhea. Hello, hello. Siyempre yung ating juniors na ngayon ay isa na sa mga area leaders, si pinagpipitagang area leader. Hello, Brother Ivan. Ito po, galing to sa trabaho Pero talagang consistent siya sa mga sa mga church program natin. At marami pa. Ay, may bago ako nakitang pangalan. Ma'am Iris Sinyagan, Calyora. Ma'am, saan po kayong area? Hello po, hello po. Ma'am Linda Quiñones, Joyce Alvarez, Sister Cheryl. Ayan, nakita ko yung ating nurse. Amen. Hello, hello. At sa aking asawa, nasa kwan siya ngayon, nagtatanim kahit mainit ang araw. Lagi ko sinasabi, alagaan mo yung kutis. Kutis, yan. Mainit ang Sabi nga panahon. malaporselana daw ang kanyang kutis. Malapor sila na. Sinasabi ko nga ito'y kayo mangging nakaligtaan. Kayo bang kinakaligtan? Di ba? Yan yung kutis Kayo ng bang mga taga-Kagan, Kagayana, mga kayo mangging nakakaligtaan. Okay. Maraming salamat po. And please, pass the link. Yeah, parang Ma'am Cynthia, sinabi ni Ate Ara kasi sa LG, maputi. Mana sa palad ko sa LG. Palad ko lang kasi maputi sa akin. Di mana sa nanay yun maputi si LG, di ba? Pero yung bata daw binibilad. Ang tanong ni Ate Ara sa nanay niya, mukhang nakaligtaan daw sa labas. Pero maganda Yan din si Pauline din Pinakaarawan ko pero yan. maganda yun kayo mangging nakaligtaan. Yan si Pauline, lagi ko rin kaya nangitim yun dahil sa kapapaaraw ko. Ano nga yung tawag sa kulay, ma'am, di ba? Ano yung morena? Morena, di ba? Morena. Ito bago, kayo mangging nakaligtaan. Morena, kayo manggi. Yan. Akala ko po Black Pearl. Black Pearl. Mahal yun. Oo, diba? diba? Kasi precious, diba? Black Pearl ang mga asawa namin ni Ma'am Cynthia. Ayan, mga lahing Black Pearl. Mga Black Pearl ng Norte. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. At ngayong tanghaling ito, marami ako nakitang viewer natin mula sa Kabisayaan. Ayan, maayong udto, gikan sa Cebu. Sila Embolode family, Rosbert, ug sa imong mama nga si Nay Neneng, maayong udto. Ug sa mama ni Gerald nga si Ma'am Rosita, ug si Gerald, maayong udto sa inyong tanan. And of course, ang suki nato dinha sa Davao City nga si Ma'am Imelda. Maayong udto, Ma'am Imelda. Salamat for always tuning in. And grabe to, nag-tune in na, nag-give pa ng feedback sa akin every after program. At hindi lang itong program na to ang pinapanood niya. Lahat ng programa ng church, pinapanood niya. Nahiya na nga ako minsan kasi minsan hindi ko napapanood yung iba. Hindi ako makarelate sa mga comments niya. Ma'am, thank you so much and we really bless God na nabibless kayo sa program natin. Maayong udto rin kay Ma'am Marie Chris and kay Sir Ian sa Batangas at kay Ma'am Linda Quiñones. Yan so far ang mga nakita ko po dito sa atin. Ngayon po ay May na. Unang Tuesday ng May. Kaya exciting na ang ating topic ngayon dahil malapit na ang Mother's Day. Kaya wag po kayong aalis dahil tungkol po dyan yung ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito. And of course, maayong udto sa asawa kong nanonood mula sa Cavite. Hello! Opo, nasa Cavite na po siya, nasa trabaho po. Good afternoon sa iyo, Han. Ayan. Okay, yun po ang aking pagbati. Amen. Alam mo si Mama Renelli, medyo nakakangiti pa siya.
Pati di oral exam nila kahapon, umabot ng alas 11 ng gabi. Huwag niyo po ipaalala. Matindi ang exam ng fourth year. Huling oral exam. Shout out pala sa mga fourth year students ha. Grabe hanggang alas 11 ng gabi. Nag-oral examination nila. Talagang naniguro silang papasa sila. Lahat ng answer, sir, binigay na. Graduating. Mambira, partner. Kaya, Maraming shoutout sa shoutout sa mga tawag na to, sa mga Actual. PSS students. Yan. Isa na lang. Kumbaga sa salitang kolokyal, isang kembot na lang. Kaya po humaba, sir, kasi napasama yung first sem na subject eh. Na ganun po ba? Nagkasarapan sana eh. Opo. Kasi knowing Pastor Hill, ano po yan eh. Talagang isang tanungan, 3 subject yan. Pero pambira, kagabi talaga, matindi ang, mainit ang usapan kagabi. Parang daig pa ang in-interview sa bagong pasok sa trabaho. Sinala talaga, sir. Opo. Salang-sala. Mainit pa sa hearing sa mga Senado eh. Wow! Walang sinabi ang Senate Walang sinabi hearing. ang Senate hearing kagabi. Talagang mainit eh. No, pero masaya. Kaya sa lahat ng mga PSS students, enjoy nyo ang oral exam. Matik, pag umiyak, 95. Ay. Andito na rin si Sir Michael. Hello, sir. Sir Mike, hello po. Ayun, Then- si Sir Michael, ano ba yon? Sir Michael na sa Sir Dumenden? Dumende. Siya po yung teacher namin na maraming na-discuss kagabi yung na-review. Opo, marami po sa lessons po Yan. niya na na-review naman ni Sir Maki. Kaya ano po kagabi, nagkahalo-halo lahat ng tanong. I bless God. Ito pala sa lahat ng nanonood na PSS students, magsulat talaga kayo sa notebook. Kasi actually Yeah. po sir, honestly, muntik rin po ako na blanco kagabi sa tanong ni Pastor. Kaso lang, buti na lang po, kasi po di ba open notes Open naman po notes. sa kanya. Mismong naka-open notes ako, so may nasagot ako. Sabi ko, kung wala po akong notes, wala po akong masasagot. So, Siguro nagtaka yung iba, ba't kaya open notes exam? Enroll sa PSS. Maganda po yan. Alam niyo sa PSS, kahit buksan nyo lahat, sinasabi ko sa inyo, may time na matutulala ka lang talaga. Masaya. Kaya PSS student, don't stress out yourself so much. No? Just enjoy and practice what you have learned. Yan ang pinakamaganda dyan. Kaya ako kayo shout out. Itong tanghali na to, oras to para mag-relax kayo. Manood muna kayo ng programa. relax muna. Okay? At to all the mothers again and wives that are listening right now, magandang tanghali po sa inyo lahat. Yan. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama sa programa pong The Baptist Lunch. Alam niyo po, Mother's Day is nandiyan dyan na abot kamay na ang tinatawag nating Mother's Day. And it is the time na ito po ay mabigyang pansin po natin sapagkat, again, sabi nga, saludo sa mga nanay. No? Saludo sa mga nanay, saludo sa mga asawang babae. At alam nyo po, isa ito sa mga pinaka-importanting date. No? At mas tatawagin ko pang mahal na araw ito kaysa sa mga nakaraang mahal na araw eh. Sapagkat ito ang araw ng mga mahal natin sa buhay. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, mas tatawagin ko mahal na araw to. Kasi una, mahal ang bibilin mo. First time. isang First taong mother- pinag-ipunan. Di po, second na. Ay, First. 23, 24. Second po, kasi nung Hindi, buntis. first na meron ng may baby. Apo, May apo. baby. No, Okay. kasi nung nakaraan, binilang ko si Mami Shobe ng yung pillow na yun? Para sa baby. Hindi yung pillow nung, maternity pagpapadede. pillow. Hindi yung mahaba, yung talagang nilalagay sa bed. Oh. Ay, parang may yun, parang may magic yung una na yun. Mm. Natulog ako, ang sarap ng tulog ko eh. Ganyan talaga pag mga buntis. Matindi yung una na yun. Kaya hindi, alam niyo po, katulad ng sinabi ko, sa mga fathers na kasama ko dyan na nakikinig ngayon, sa mga asawa na nakikinig ngayon, na ngayon sa ating programa, talagang ito ang totoong mahal na araw. Sapagkat it has something to do with the loved ones, with the love of your life, no? At ang nag-iisa at natatanging mga nanay sa buhay natin. At alam naman natin yan, we all came from our mother. No? Kaya alam niyo po, isa sa mga pinakamagandang araw sa taon ay ang Mother's Day. And it is time to
give them focus or ibigay natin yung pinaka-focus natin. Akalain nyo po, no? Alam nyo, salamat sa Panginoon. I don't know how it started or meron bang ibang araw na natuon na yun ang tinawag na Mother's Day. No? Pero simula nung nagkaroon po ako ng ulirat sa buhay ko, yung talagang na alam ko na lahat, simula nung naging tao po ako, every time that we are celebrating Mother's Day, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na tumataon yan sa araw ng Panginoon. Alam niyo po, para sa akin, that shows how God loved the mothers. No? God loves the mothers. Kasi, isipin mo, on the very special day ng nanay, itataon mo sa pinaka-special na araw ng linggo, which is the Sunday. Di ba? So, imagine nyo kung gaano kaganda ang araw na yan. Araw ng Panginoon at araw ng mga nanay. Ano pa hahanapin mo sa araw na yan? Di ba? Pag tayo nga bumabati, Happy Lord's Day, Happy Mother's Day, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo. Kaya nga, ngayon, Mother's Day ay nandiyan dyan. Abot kamay na natin. Ilang araw na lang. We're going to celebrate Mother's Day on Sunday, May 11. Kapatid, I would like to encourage everyone na bigyan at pagtuunan ng pansin natin ito. Alam niyo po, habang yung message, habang pinakinggan ko po yung message ni Pastor Hill kanina. And actually, nung katulad nga po nung sinabi niya na ako ay mag-baptist lunch po tayo ulit, ay nag-isip ako agad, sabi ko, for the Mother's Day siguro magandang it has something to do with the mothers, yun din maganda. And sakto din yung message ni Pastor Hill sa atin, yung bigay ng topic. It's all about Mother's Day. Alam niyo po, para sa mga tatay and asawa, husbands and fathers at young people, mga anak, makinig kayo maigi. Alam niyo, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat yung nanay na meron kayo ngayon is not just an ordinary mom na makikita ninyo. Alam nyo, minsan sabi nga natin dito sa programa, there is no such thing as perfect mother. But there is always a thing for a godly mother. Amen. Alam nyo, totoo yan. Grabe yan. Young people, fathers, alam nyo po, minsan marami tayong hinahanap sa asawa natin. Marami tayong hinahanap sa mga nanay natin, young people. Pero alam nyo, ang hindi nyo nakikita is yung nanay na meron ka ngayon, that is the perfect mother for you. Isipin nyo na lang sa mga anak, sa kabila ng kapasawayan natin, nanay mo na lang ang magtsatsaga sa'yo. Exacto. Diba, Tama nanay? Hanap ka ng ibang nanay. Kung ibinigay ka sa ibang nanay, baka pinakulong ka. Diba? Baka iniiwan ka. Hanap ng ibang nanay. Sana yung nanay ko, katulad din ng nanay ni ganito. Choosy. Sana yung nanay ko, buti nga sana, no choice ka na, choosy ka pa. Di ba? Pero alam nyo, yan ang tatandaan ninyo. God placed that woman in our lives para sa atin mismo. Kaya nga sabi ng Bible, when God gave Adam, nung binigyan ng Diyos si Adam ng Eve, hindi Eva at Adan na, yung binigyan ng Diyos si Adam ng Eve, ano si Eve? Help meet. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ni Adam, doon niya lang matatagpuan kay Eva. At sa mga anak, lahat ng pangangailangan ng mga anak, okay, lahat ng mga pangangailangan ng mga anak ay matatagpuan niya lang kay Eve, sa kanilang nanay. Magandang tanghali po, Pastor Hill. Ngayon, kasama po natin si Pastor Hill, nanonood na po siya ngayon. Alam niyo po, isa po ito sapagkat, alam niyo, in preparation for the Mother's Day, what we should realize is how blessed we are to have not just an ordinary mother, but a mother that has this thing na bumalot sa kanyang pagkatao. Alam niyo po, kung mapapansin niyo, ilang linggo na natin pinag-aaralan ito. Nabalik tayo doon in the book of Proverbs 31. Okay? Doon sa virtuous woman. Alam niyo po, ito yung cement ng legacy ng isang nanay dito at ng isang asawa. Ang sabi po dito in the book of Proverbs chapter 31, verse number 30. Sabi ng Bible, favor
is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Now, kung mapapansin niyo po, no, sa lahat ng ating, sabi po ng ating mahal na pastor dito, good noon, brethren. Let's enjoy this program with our family, brethren. Advance Happy Mother's Day, beloved mothers. Yan. Okay? Now, dito po makikita niyo po, kung mapapansin niyo po doon sa aking pong talatang binasa, nandoon yung salitang praised. So, it means mga kapatid, lahat ng mga mothers out there ay kailangan ma-praise. Pero alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo, sometimes we are looking for something na pwedeng maging katangian ng isang nanay, pwedeng maging katangian ng isang wife na ganyan, di ba? Marami tayong hinahanap minsan. Pero alam niyo, salamat sa Panginoon na wala man silang katangian katulad nung mga nakikita natin, lalo na ngayon pag nanonood ka ng social media, I'm telling you. Kaya minsan itong mga anak hindi maiwasang mag-compare eh. Di ba? Kasi, bakit si yung nanay ni ganito, ganyan? Bakit yung nanay ni ganito, ganito? No? Makinig ka. Kasi, alam mo kung bakit? Kung bakit hindi mo pwedeng i-compare ang nanay mo na meron ka ngayon other than na mga nanay na napapanood mo sa mga kung saan-saan? Because you have a mother that has an outstanding character. Bakit? Tingnan niyo po. Everything will be praised in this world. Lahat pwede mong purihin, lahat pwede mong sabihin maganda, maayos, lahat pwede ganyan. Pero ang sabi ng Bible dito, ang sabi ni Solomon dito, favor is deceitful. Beauty is vain. Di ba? Sabi nga yung charm yung charm ay deceitful yan. Yung praise ng yung skin deep type of praise ay deceitful yan. Bakit? Ang makukuha mo lang naman diyan is the praise of the people around you. Now, sabi diyan, dito makikita mo yung physical beauty, yung attractiveness niya ay ultimately it will fade. Di ba? Balang araw yan ay mag-fade. Kaya nga sabi, favor is deceitful and beauty is vain. It is empty. Ito po yung isang sa ito yung dalawang bagay na pinagmamalaki, I can say na pinagmamalaki ng mundo ngayon. Kaya nga mapapansin mo, ako natutuwa po ako dun sa last 2 weeks ago na message ng ating mahal na pastor, last Wednesday lang pala. Last Wednesday na message ng ating mahal na pastor, patungkol po sa family. Di ba sinabi po doon niya yung isang characteristic ng nanay, what kind of mother are you? Anong binubuo mong katangian? Ano ka ba? Vlogger na nanay? O nanay na talagang mag-aalaga ng iyong anak? Di ba? Bakit po? A lot of way of life ng isang nanay ngayon sa labas, pwede mong makita. Pero mga kapatid, sabi ko nga, all the things in this world, you can praise it. Pwede mong sabihin ganito, pwede mong sabihin ganyan. Pwede kang magkaroon meron kang masasabi pagdating sa bagay na yan. Pero alam niyo po ba, sabi dito ng Bible, there is only one outstanding character that can be praised. Okay? That can be praised pagdating sa kababaihan. Pagdating sa isang nanay, there is just one outstanding character. Not favor, because it is deceitful. Not beauty, because it is vain. Pero nung sabi po ng Bible, the woman that feareth the Lord. It is very important thing to take note of that, brethren, no? Sa lahat po ng mga nanay na nakikinig po ngayon. It is one of the most important thing na makikita mo sa buhay ng isang nanay. Alin yun? Yung kanilang pagkatakot sa Diyos. Kaya nga, sabi ko nga po sa lahat ng fathers na nakikinig po dyan, sa lahat ng mga husbands na nakikinig dyan, sa lahat ng mga anak na nakikinig dyan, you've got to be thankful to God na sabihin nating wala man yung mga bagay na mundo na ito na hinahanap mo sa nanay mo. Pero there is that one outstanding character na meron ng nanay mo. And that is his fear in the Lord.
Alam niyo po, napakaganda po nito. This thing, ito pong fearing God, itong character, itong outstanding character ng babae, ng virtuous woman, that this outstanding character pushes her to be a great mother. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, kung babaybayin nyo yan, di ba? In verse number 28, ano po ang sabi? Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Again, nandoon na naman yung salitang praise. Makikita nyo po yung pagbigay puri at yung pagbigay importansya sa kanya. It's because of that thing. Alin po yun? Kaya nga sabi ko, that cemented her legacy. Alin yun? Yung kanyang pagkatakot sa Diyos. Alam nyo po, minsan tinitingnan natin ito lightly. But I would like to encourage those listeners na ngayon ay nakikinig, nanay, at let's start from the husbands, the fathers, and the children muna. Kaya alam niyo po, bagamat ito ay programang pangnanay, but I just want to put you in this situation na makita niyo po muna ito, no? Sa mga husbands, fathers, and children that are listening right now. Ito po yan. Sabi ko nga po sa inyo, anything in this world, pwede mong bigyan at meron kang masasabi. Pero alam niyo po ba, wala kang masasabi sa isang nanay na may pagkatakot sa Diyos. That is the reason. Okay? That is the reason kung bakit maingay sa labas masyado. Sa mga kumukuha ng pagkain dyan, kuha lang kayo ng pagkain. Okay? Close na pero rinig pa eh. Okay? Alright. Ano na lang sila. Thank you. Alright. Now, tinan ninyo. Sabi ko nga po, marami kang masasabi. If you look outside, meron kang masasabi. If you look to the left, meron kang masasabi. Pero sa isang nanay, alam nyo ba na may pagkatakot sa Diyos, wala kang masasabi dyan. Sabi ko nga po the truth of the matter is, brethren, sa lahat ng mga fathers, husbands, and children na nakikinig ngayon, the truth of the matter is, anuman ang kalagayan natin ngayon, it's because of that one woman na mayroong pagkatakot sa Diyos. Yeah, I'm telling you, naalala ko kwento ng ating mahal na pastor Yung kwento ng ating mahal na pastor, pag tinanong mo si Lolo, no, yung tatay po ng ating pastor, maaaring nawawala na siyang pag-asa. But every night, sino ang nakikita niyang lumuluhod sa tabi niya? That is his mother. Yung nanay niya. Yung nanay niya, bakit? Alam ng mga nanay ang totoong kalagayan natin bilang isang anak. Alam ng nanay ang kalagayan natin bilang isang asawa. Bakit? Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, marami kang masasabi sa mga bagay around this world, pero wala kang masasabi sa isang nanay na mayroong pagkatakot sa Diyos. Bakit? Yan ang isa sa mga outstanding character. Beauty, it will pass. Beauty is vain, sabi ng Bible. It is emptiness. Hindi ko naman sa sinasabing pangit ang mga nanay. In fact, they are the most beautiful person sa loob ng bahay natin. Di ba? Yan mga nanay. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, kaya maganda ang anak kasi maganda ang nanay. Yan, ganun lang 'yon. Di ba? Tingnan niyo po. Sabi ko nga sa inyo, fathers at husbands na nakikinig, wala kang masasabi sa isang nanay na mayroong pagkatakot sa Diyos. Kung bakit nagtataka tayo minsan kung bakit buo ang pamilya, it's because you have a woman that feareth the Lord. Amen. Kung bakit nandiyan pa rin siya despite of those things na sabihin natin, pasaway na kung pasaway ang mga anak because of the woman that feareth the Lord. Amen. Diba? Tatay, kung bakit maayos kang nakakapagtrabaho, it's because of a woman that feareth the Lord. Alin sabi ko nga po sa inyo, kaya nga, fathers and husband and children na nakikinig ngayon, kung meron kayong ganyang babae sa loob ng tahanan ninyo, pasalamatan ninyo. Amen. Pasalamatan ninyo yan sa Panginoon. Alam niyo po, kung babaybayin mo ang Proverbs chapter number 31, starting from verse number 10, okay, verse number 10 down to verse number 31, makikita mo, ito ang pinaka nagtatak sa kanyang legacy. Bakit niya lahat yan nagawa? Una,
among virtuous woman, she is an excellent daughter. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. Siya yung umangat. Bakit siya umangat? It's because of this title right here. It's because of this character right here. Kung maalala nyo po, last Tuesday, ganun din yung pinag-usapan natin. Nagkaroon siya ng isang character na by any means necessary, puprotektahan niya yung kanyang pamilya. Wala siyang kinakatakutan. Bakit? Alam niya that with her outstanding character, kaya niyang protektahan. Even winter time. Sabi nga doon, di ba? She is not afraid of snow. Bagamat ganun na alam niya na maaring yun ang maging source ng sakit ng mga anak niya, ng pamilya niya, but she is not afraid of it. Bakit? Alam niya na meron siyang ibinigay. Sabi ko nga, ginamit yung salitang scarlet doon. And that symbolizes in the Bible, that scarlet, that symbolizes the divine grace of God. O yung divine protection na meron. Ibinibigay niya yun, mga kapatid. Yan ang nanay na meron tayo. Bakit po? Because of that one outstanding character that says, she is a woman that feareth the Lord. Kaya nga again, sabi ko nga po sa inyo, sa mga tatay na nandiyan dyan, na nakikinig ngayon, sa mga husbands na nakikinig ngayon, sa mga anak na nakikinig ngayon, kung meron kayong gantong klaseng babae sa tahanan ninyo, pasalamatan ninyo sa Panginoon. Favor is deceitful, beauty is vain. Maaring makikita mo yung mga sabi natin na meron akong yung ibuti pa yung nanay ng kaibigan ko, mayaman, maraming ganito, maraming ngayon. Kumbaga kung tawagin siya ng bayan, kung tawagin siya ng mga tao, tita ng bayan. Bakit? Kasi bigay dito, bigay doon, bigay doon. Ikaw, nangingi ako 10, piningot mo pa ako. Maniwala ako sa inyong 10. Wala nang nangihingi ng 10 piso ngayon. Pag binigyan ka pa nga ng 100 yan, galit ka pa. Di ba? Ako pag nagbigay ako ganyan, buti pa yung nanay ng kaibigan ko ganito. Buti pa yung nanay ng kaibigan ng tatay ko ganito. Stop comparing, because if you found a woman in your house na merong pagkatakot sa Diyos, you have everything. Fathers, maaari lang naman. I'm not judging all the fathers, but maaari lang naman. Maaring hanapin mo lagi ang beauty sa iyong asawa, sa nanay na meron ka, sa asawa na meron ka. Pero tandaan mo, beauty is nothing, because the true beauty na matatagpuan mo sa asawa mo ay yung kanyang pagkatakot sa Diyos. Amen. Yan ang totoong kagandahan. Maaring, makikita mo dyan, sabi nga ni Ma'am Cynthia, baka meron pang mas malapor sila ng kutis sa meron ka ngayon babae sa buhay mo. But it doesn't mean na pwede mo siyang i-compare doon. Bakit? Sige, sabihin natin, okay, using the language of this world, sabihin natin may mas maganda na sa asawa mo ngayon. Sabihin natin, using the language of this world, pero tandaan mo, yung asawa mo may pagkatakot sa Diyos. Amen. Ano pang i-compare mo dyan? Ano pa ang pwede mong hanapin dyan sa isang babae na merong pagkatakot sa Diyos? Kaya nga sabi ng Bible but the woman that feareth the Lord, she shall be praised. It is not the woman who gets the favor of all. It is not the woman that is the most beautiful. Kahit manalo pa yan, katulad ngayon, kailan ba yun? Nung Thursday ba yun? Friday. Katatapos ng Miss Universe Philippines. Wow. Hindi ako nanood, nakibalita lang ako. Di ba? Nalate ako doon Nalate ka. May nanalo. Kahit sabihin mong hindi siya ganun kaganda, sige, sa kanya na yung corona na yun. Pero ang pinakamatinding corona na meron ng asawa natin at ang mga nanay na meron tayo ngayon, yung kanilang pagkatakot sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng Bible it is not the most beautiful woman on this earth that will be praised. It is not the woman who gets the favor of all. Yung may charm. Yun yan yung may charm, yung sabi nga ng yung may dating. It is not the woman na may dating ang mapipraise. The woman that will be praised is the woman who has the fear of the Lord.
Tingnan niyo po. In verse number 28, bakit siya tinawag na blessed ng kanyang mga anak? It's because of her fear of the Lord. Bakit siya bakit siya pinraise ng kanyang asawa, ng kanyang husband? It's because of her outstanding character na meron siyang pagkatakot sa Diyos. Kaya nga, alam niyo po, sa mga husbands, again, fathers and children na nakikinig ngayon, yan po yung gusto kong emphasize. Kung anong meron kayo ngayon sa tahanan po ninyo. Magpasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong isang babae na kasama natin araw-araw at nanay na araw-araw nakasama ninyo na mayroong pagkatakot sa Diyos. Yeah? Kaya yan, again, babalikan ko po yung sinabi ko. Kung meron ganyang babae sa loob ng tahanan, pasalamatan natin sa Panginoon. And to all the mothers out there that are listening, diba, sabi ko nga the very best blessing, yung pinaka-blessing na maaabot ng isang asawa ay yung pagiging mother. Kaya nga sa lahat ng mga mothers na nandiyan dyan, keep on doing it. Okay? Huwag po kayong magsasawa na makinig sa salita ng Diyos. It's because that is the most priceless thing na makukuha po ninyo na pwedeng ibigay po sa inyo ng Diyos. At yan yung pagkakaroon ng pagkatakot po sa Diyos. Kaya nga ang pinakamaganda, kung meron mang sabi natin dito, it should be the leader of the home ang unang mag-a-apply ng salita ng Diyos. Bakit? Siya yung mangunguna sa loob ng tahanan, that is the father. Pero kung meron mang unang at number one na supporter ng prinsipyo ng salita ng Diyos na pinapamalakad sa loob ng tahanan, it should be you, mother. Bakit po? Alam niyo po kung bakit napakahalaga po nito? Sapagkat ito po ay valuable, ito po ay nag-exceed pa siya doon sa limit. Sabi nga natin sabi nga ng mundo merong katagaang mundo na if you have the charm, you have the everything. You have everything. If you have the charm, you can have everything. Yun. If you have the charm, you can have everything. That's not true. Bakit? Kasi if you have the charm, yes, you have the charm. You can have everything? No. Because yung charm, mothers, yung charm na sinasabi ng mundo na ito, hindi mo makukuha ang pabor ng Diyos. Yan ang kagandahan kapag ang isang nanay ay merong pagkatakot sa Diyos because he or she gets the favor of God. Remember? Sino po yung pinag-aralan natin ganyan na nakuha niya ang favor ng Diyos? Hannah. Di ba? Tingnan niyo po, bagamat nung una parang talagang hindi na siya mapakali. Bakit ang nagkaanak pa yung isa? Bakit ako hindi? Bakit ako ganito? Pero instead of complaining again, sinet niya yung sarili niya, she begged to God na makuha niya, nakita niyo yung pagrespeto niya sa Diyos, yung pag-give reverence niya sa Diyos, nagkaroon siya ng pagkatakot sa Diyos, and later on, God granted her request. Diba? Makikita niyo po, nandoon yung kalagayan niya bilang isang nanay na I will continue to have that fear in the Lord. Sabi nga po dito ng ating mahal na pastor, the best gift that children can give to their mother is peace. Let your mother be glad and proud of you. Amen. Bakit po? Bakit napakahalaga yan? Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo merong nag-hold sa kanila. That's why you've got to give them the peace that they need. Bakit po? Sapagkat ano bang tawag doon, yung resilience, tama ba yung word ko? Yung resilience ng nanay, di ba? Ang nag-hold dyan, kapatid, ay ang kanilang pagkatakot sa Diyos. Kaya nga, mothers, you can do everything. It's not because you have the strength. It's not because you have ikaw yung mala zumbang nanay. Kaya ka nalilate pag linggo ng umaga dumadaan ka pa sa covered court. Huwag ka na dumaan sa covered court. Di ba? Kahit sabihin natin, ikaw yung pinaka-health conscious na nanay. Pero what sustains you, mothers, sa loob ng tahanan? Alam ko kayo ang makakapagpaliwanag niyan Yung problema sa loob ng tahanan, kaya nyo isa-isahin yan. Kaya nyo gumawa ng listahan ba? Kaya nyo gumawa ng listahan dyan. Libro.
Di ba? Libro, kaya nyo gawin. Encyclopedia. Ano yung pag hinanap mo yung word, makikita mo doon sa loob nito. Di ba? Lahat yan, kaya nyo gawin yan. Pero what sustains you doing all those things and facing all those things is your fear in the Lord. Alam nyo po, para sa mga nanay na nakikinig dyan, ang pinakamaganda pong gawin po ninyo, no? Pinakagawin po ninyo, panatiliin nyo po ang pagkatakot po ninyo sa Panginoon. Panatiliin nyo ang pagkatakot nyo sa Diyos because maraming nakasandal po sa inyo. Dapat giving up is not an option para sa isang nanay. No? Makikita nyo po in the stories in the Bible, yung pag-give up, mga storya ng nanay na mababasa nyo po yan. Storya ng mga nanay sa Biblia, giving up ay hindi naging option sa kanila. But rather on the very edge na talagang dinala sila ng problema, mas kumapit pa sila sa Diyos. Di ba? Bakit po? Kasi yun nga yung magsesement ang legacy ninyo. Kaya nga sabi po dito kung bakit ito lahat nagawa ng virtuous woman, it's because of her fear in the Lord. Yung pagkatakot niya sa Diyos, yung pag-reverence niya sa Diyos. Bagamat darating dun sa point na masasabi mong hindi mo na kaya ito, hindi mo na alam kung anong solusyon dito, tandaan mo, meron kang isang Diyos na kayang solusyonan ang lahat. Amen. Kaya nga yan ang pinakamagandang katangian ng isang nanay. Akalain nyo po, dito siya idinikit sa babae. In Proverbs 31, dun siya idinikit, a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Kaya po, ay pambihira, sa ibabaw ng mundo na ito pag nakita mo na maganda ang nanay, pupurihin. Pag nakita mong may favor ang nanay, pupurihin. Pero hindi yan. Sabi ng Bible, those things are deceitful, those things are vain. Wala yang, kumbaga, sabi nga natin sa salitang kolokyal, wala yang bilang. Walang bilang yan. In short, walang kwenta. Pero ano ang may kwenta at may bilang? The woman that feareth the Lord. Mothers, ito po ang pinakamahalaga. This is my challenge po sa mga nanay na dito. Sapagkat ito pong nakikita nyo sa harapan ninyo ngayon, dito sa harap ng camera, ay bunga ng isang nanay na may pagkatakot sa Diyos. I'm not saying that Ma'am Lerma is perfect, but I can witness and I will be a witness, a proud witness, na sasabihin ko po na siya ay may pagkatakot sa Diyos. Sabi ko nga kalain nyo po yan, paulit-ulit ko sinasabi dito, again, hindi naman siya sang-ayon sa mga ginagawa naming mali. Pero talagang ang nasa isip niya, yung ginawa mo kasi, magiging sagabal pa yan sa trabaho ng tatay mo. Akalain mo sa dami ng iniisip niya, dadamay ka ba? No. Kaya nga, ganun na lang siya magalit Kapag nalaman niyang sakit na naman kami sa ulo ng tatay namin Ganun na lang talaga siya magalit. Talagang damay na lahat ang damay Kaya nga minsan, totoo po yung sinabi ni Pastor, inaawat niya na talaga yan Bakit? Kasi yun nga I can remember talagang first time kong nakita yun na talagang hindi niya kinaya yung scenery na nakita niya sa amin tatlo. To the point na, excuse me for the word, pero to the point na sinabi niya, sige, magpatayan kayo tatlo. Bakit? Kasi ayaw po ng nanay na makakita ng ganun. But despite of all those things, ang ginawa lang po ni Ma'am Lerma na nalangin. Yun lang. Knowing sa lahat ng mga nakakakilala po sa kanya, alam nyo, isa yan sa mga pinakamalakas na arsenal ni Ma'am Lerma, panalangin. Maaaring sabihin natin, nandoon yung pagkaprangka niya, na pag nakita ka niya, lalo na pag naamoy ka niya. Talagang paprangkahin ka niyan, talagang sasabihin niya kung ano yung totoo na nakikita niya sa'yo. Pero despite of all those things, mga kapatid, makikita niyo po, isa sa mga characteristics ni Ma'am Lerma, yung kanyang pagiging prayerful. Talagang every time, makikita mo yan, mananalangin. And I can say, when it comes to reading the Bible, my goodness, talagang hindi mo maaawat yan. Pagkatapos magbasa niya ng Proverbs, magbabasa pa yan ng Psalms. And then pagkatapos yan magbasa ng Psalms, babasahin niya yung kanyang pinaka-life verse. Paulit-ulit, nagagawin niya yun. Alin, yung Lamentations. Babasahin niya yun, yung life verse niya na yun. Paulit-ulit yan. Proverbs, Psalms, then Lamentations. Bakit ko po alam yan? Kasi yan yung lagi ko nakikita sa kanya. Bago siya manood ng mga teleserye. Kaya nga, mga kapatid, merong bunga. Diba? Merong magiging bunga. If you remain faithful on that outstanding character na meron kayo,
bilang nanay, yung inyong pagkatakot sa Diyos. Sabi ko nga ano pang hahanapin mo sa ganong klaseng nanay? Ano pang hahanapin mo kung doon sa isang nanay na merong pagkatakot sa Diyos? Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, maaring makakita kayo sa mga nanay na ganyan. Again, hindi nyo po kailangan magkaroon ng inggit. Itong nanay na ito, sana ganyan din ako para ma-provide ko ang lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. No. All you have to do, kasi tinan nyo po, favor binanggit dito, beauty binanggit dito. How much more, kung itong dalawa na ito wala nang kwenta mga kapatid, wala nang bilang, how much more the money? Minsan money ang nagiging basihan ng living or ng way of life ng isang tao. How much more yung pera? Pera will come and go. Sabi nga ni Pastor Hill, 'di ba, pagdating sa pera, sino ang totoong may-ari ng pera? Wala. Bakit? Kasi kung ikaw talagang may-ari ng pera, hindi mawawala sa iyo 'yan. Yeah. 'Di ba? 'Yun yung sinabi ng ating mahal na pastor. Kaya nga po sa mga mothers na nandito ngayon na nakikinig, wala kang pwedeng itumbas sa gantong klaseng characteristic na ibinigay sa iyo ng Diyos. Bakit po? Sa gantong klaseng character, yung pagkatakot sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Because from the very beginning, na ibinigay kayo kay Adan, na ibinigay ang babae kay Adan, ito na yung purpose ng Diyos Yung fear of the Lord, yung pagkakaroon nyo po ng pagkatakot sa Diyos, yan ay disenyo ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya nga, kapag meron kayong ganyan, sabi ng Bible, you will be praised. Magkakaroon ka ng outstanding character na kung saan wala kang pwedeng itumbas. Kaya sa mga nanay na nakikinig po ngayon, my encouragement to you this afternoon is this. Maintain that character sapagkat wala na po kayong pwedeng itumbas dyan. Kami bilang anak at bilang mga asawa ninyo, ng mga nakikinig na asawa dyan at sa mga nakikinig na anak dyan, wala na tayong pwede pang itumbas, i-compare pag meron tayong ganyang babae sa buhay natin. A woman that feareth the Lord. No? Kaya nga, talagang, kung meron kang ganyan, sabi ko nga, kung meron ganyang babae sa loob ng tahanan, masasabi mo talaga that it is a happy Mother's Day. No? Yan ang pinakamagandang tandaan sa lahat. Talagang magiging happy ka sa araw ng mga nanay sapagkat alam mong merong isang nanay na merong pagkatakot. Meron kang isang nanay na merong pagkatakot sa Diyos. Napakaganda. Napakaganda. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, sa mga nanay na nakikinig, sa mga tatay, fathers na nakikinig dyan, asawa, at mga anak, pasalamatan mo ang Panginoon. At sa mga nanay na nakikinig po dyan, eto na yung pinaka-pick ninyo. Ito lang, kunin nyo lang po ito. Maintain na magkaroon, lagi kayo, always pray to God na magkaroon kayo ng pagkatakot sa Diyos. Bakit po? You can survive anything. Sabi nga, may mga nagko-comment nga dito, na may mga problema ang hinaharap, pero nakaka-survive kayo. Again, it is not about anything in this world. It is about how you give reverence to God. Pansin nyo po, pag bumitaw ang isang nanay sa Diyos, doon na magkakaroon ng chaos sa pamilya. Bakit? Sabi nga ni Ma'am Cynthia, encyclopedia ang problema sa bahay, kaya nyo. Yung parang library ba, na pag naghanap ka ng salita, makikita mo agad. Kaya nyo gawin yan. Pero what helps you survive all those things? Di ba yung tipong linisin mo yung loob ng bahay? Pag uwi, galing school ng pang-umaga, magulo na yung bahay. Hindi pa umuwi yung panghapon. Pag uwi pa ng tatay galing trabaho, gulo na naman. Pero pag gising mo sa umaga, pambira, parang wala nangyari. Di ba? Maaring yung pagod nandiyan dyan. Maaring yung, sabihin natin yung stress nandiyan dyan. Yung sakit na dulot ng mga binigay na problema nandiyan dyan. But again, a woman that feareth the Lord. Meron kayong ganyan. Unlock. Kung hindi nyo pa na-unlock, huwag nyo panatiliin yung parang sa laro ba? Huwag nyo panatiliin na kulay itim lang kayo at question mark. Hindi po. Unlock that character sapagkat meron kayong ganyang character, mothers. Meron kayong ganyang character. If you want to survive all those problems that you will encounter sa loob ng pamilya ninyo, a woman that feareth the Lord. It's not the woman that is the most beautiful. It's not the woman who has the charm. Hindi po. A woman that not
especially not a woman who has the money. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Kaya talaga sabi ko nga this Mother's Day will be a happy Mother's Day indeed kapag nakasumpong ka ng ganyang babae sa loob ng tahanan natin. Po, Ma'am Cynthia? Natutuwa ako doon sa naririnig ko. Narinig ko kay Sir Maki regarding sa pag-alala niya ng kanyang ina, si Ma'am Lerma. Isa ako sa mga witnesses na kung paano siya naging ina sa kanilang dalawa. At ganun din, I'm trying to compose myself kasi kapag pinag-uusapan ang isang ina, ang laging, lalo na itong Mother's Day, naalala ko lagi, ina na ako ngayon pero naalala ko ngayon yung nanay ko na wala na sa harapan ko, hindi ko na mapasalamatan, na kung anong meron ako ngayon, iyon ay dahil may ina ako na nagpakita kung paano magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Panginoon. Kaya itong sinabi ni Pastor kanina na the best gift that children can give to their mother is peace. Iyon yung laging umiikot sa akin ngayon kapag ganitong dumarating yung mga blessing sa akin na nagkaroon ako ng blessing ng mga anak na nagkaroon din ako ng kasiyahan. Sabi ko, ito bunga to ng pagpapalaki sa akin na may tunay, na magkaroon din ako ng tunay na pagkatakot sa Panginoon. Yung may nanay ka na mababalik ang salamat po nanay. Kaya sa mga kabataan ngayon, kahit sa mga nanay na ngayon, na meron pa kayong nanay na talagang malalapitan nyo, makakausap nyo, take time. Ito'y araw ng pag-alala sa mga nanay na nagbigay sa atin ng buhay, nag-groom sa atin. Hindi basta-basta at hindi madali ang maging nanay. Ang pagiging nanay, very sacrificial yan. Yeah. Kaya mong isakripisyo ang sarili mo. Kaya mong, may gusto kang bilhin. Sa totoo lang mga nanay, may gusto tayong bilhin. Pero sinong inuuna natin? Inuuna natin yung mga anak natin. May gusto tayong gawin. Ako sa umaga na lang Gusto kong gawin na yung pang sarili ko, mag-exercise ako, maglakad-lakad, pero hindi. Uunahin ko, paano ko mapagsisilbihan yung aking pamilya. Ganon yung isang nanay, meron tayong matanggap na pera na biyaya sa tayong mga walang trabahong nanay. May matanggap tayong blessing sa ating mga asawa. Anong nasa isip natin? Kung paano natin mapapasaya pa rin yung ating mga anak. Kaya nga laging natatawa nga sa akin yung mga anak ko kasi tuwing tatanungin nila ako, Ma, anong gusto mong regalo? Ang sagot ko, yung kanina may nagsabi, wallet na may pera. Sa akin kahit yung pera na lang, kahit wala yung wallet. Kasi sa akin nasa isip ko, ano kaya yung mabibili ko pa rin ito para sa aking mga anak, para sa aking asawa, hindi na yung para sa aking sarili. Kaya lagi kong sinasabi sa mga anak ko, hindi ko sila pinagbabawalang mag-asawa, pero kako ngayon may trabaho na kayo, enjoy nyo yung muna kung paano yung pleasure ng pagkakaroon ng trabaho, ng income. Kasi, ng pera. Kasi kapag naging nanay na kayo, nag-asawa kayo at naging nanay kayo, maniwala kayo, uunahin nyo lagi yung mga anak nyo. Talagang yan ang puso ng isang nanay. Yung maibigay ang the best sa kanilang mga anak. Mabigyan ng kasiyahan yung kanilang mga anak. Kahit may mga pagkakataon na, sabi ko nga, naririto na at pinalaki na sa church yung mga anak ko, andyan na yung prinsipyo sa kanila, maayos na prinsipyo. Pero may mga sumasala pa rin yan Mga pagkakataong umiiyak tayong mga nanay, hindi natin alam kung paano natin, bibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom kung paano natin ititreat yung mga anak natin. Kasi isasaalang-alang din natin na hindi sila magiging discomfort doon sa ating mga sinasabi. Yung kahit masabi natin sa kanila yung ayaw natin sa kanila na paano natin ito masasabi na hindi natin masusugatan pa rin yung puso nila. Yan yung isang nanay. Hindi kami konsentidor mga nanay. Pinapalo rin namin ang aming mga anak, pero paano natin madidisiplina yung mga anak natin na andoon pa rin yung pagmamahal. Kaya sabi ko kapag pinag-usapan ng mothers, ang laging nasa isip ko, yung nanay ko. Kaya kayong mga kabataan, habang nandyan pa yung mga nanay ninyo, ipakita ninyo sa kanila ang pagmamahal ninyo sa kanila. Mabigyan nyo sila ng
peace of mind na kapag lumabas kayo ng tahanan, na kapag kayo nag-asawa na rin at nagkaroon ng pamilya, may kahinahunan, may kaayusan ng puso ng inyong mga nanay. At diyan hahaba ang buhay ng mga nanay nyo. Kapag binigyan nyo sila ng kasiyahan. Ayun lang. At marami pa, pero maubos sa oras, partner. Yeah. Mama Renelli. Ako naman po, ang mga lessons ko dun sa nanay ko is really yung integrity. Sabi ko nga, nakwento ko to sa mga classmates ko, minsan lang sa buhay ko, sa buong buhay ko, minsan lang akong nag-attempt mangopya. Hindi pa natuloy, nahuli pa ako ng nanay ko. So, hindi ko makalimutan yun. And because of that event, siguro grade 6 ako noon kasi hindi talaga ako nag-aral tapos mag-e-exam. Pero hindi ko naman nagamit yung kukopyahin ko. Nakita niya sa notebook ko na may sinulat ako doon, so nag-note siya doon na parang ang gist nung message niya na wag kang magsisinungaling, ganyan. Wag kang mag-cheat, wag kang mangopya. So since then, takot na takot akong mag-lie, mag-cheat, ganyan. Na ultimo wala akong pamasahe, nakalimutan niya na bigyan ako ng pamasahe. May pera dun sa bag niya, hindi ako kumuha. Naghanap na lang ako ng paraan na manghiram ako dun sa tita ko, ganyan, sa lola ko. So, ganun na-instill sa akin. In which, actually, yun din yung trigger points ko sa mga taong nagsisinungaling. Lalo na sa mga anak ko. Pagka, sabi ko, kahit gaano pa yung ginawa mo, you better tell me the truth. Kasi, the truth hurts, pero that's the only way na makorek ka pag sinabi mo yung totoo. Kasi pag sanay kang magsinungaling dahil takot ka, ay baka pagalitan ako, ganyan, lalo kang mahihirapan mag-recover. So yun yung isang trait niya. Tas yung about faith, katulad ni Ma'am Chang, sa kanya din ako natuto na magkaroon ng pananampalataya kasi grabe din talaga yung faith niya noon nung nabubuhay pa siya na kahit anong mangyari, fight lang. And yung faith niya sa Panginoon na nakita ko na talagang hindi siya nag-give up. And the moment na nag-give up siya, yun yung panahon na naghiwalay sila ng tatay ko. So, nakita ko yon. So, when you said kanina na, sabi ni Sir Maki na, the moment the mother gives up her faith, that's really the end. Totoo talaga yan. Nakita ko yan. Na nung nagkaroon, napalayo siya napalayo sa church kasi nagtatrabaho na siya, malayo sa amin, dun sila nagkahiwalay ng tuluyan ng tatay ko. And, even though nung time na yon na malayo na sila ni Papa sa isa't isa, nakita ko, never niya, always niya sinasabi sa amin, never hate your father. So talagang kahit konti, wala siyang sinabi against my father. So talagang yung nanay ko, mapagpatawad. Madali siyang magpatawad. Mahaba yung kanyang, siya yung literal na long suffering na nakita ko. And I really thank God na natututunan ko yun konti-konti. Pero parang sabi ko, ang hirap ng long suffering ni Mama. pero by the grace of God, na-appreciate ko yun ngayon. And yung thoughtfulness. Even though walang-wala kami, she will always find ways na makabigay sa iba. Yung servant leader heart, it came from her. Na when you serve without expectation. Pag nakita mo yung need, you fill in the need. Yung nakikita niya yung pangangailangan. So, ganun tayong mga nanay, di ba? So, it's a very good model kapag nakuha natin yung ugaling ganon na maging servant leader sa iba. Lalong-lalo na sa mga taong mas nangangailangan kesa sa atin. Na yung pagiging giver natin, usually, nanggagaling sa nanay yun. Yung pagiging bukas, mapagbigay. Kasi, I realize now, it really comes from the family. Kasi nakikita ko na siya sa buhay ng mga anak ko eh. Kapag may mga needs po na dito sa junior church, yung mga burden nila, ganun na eh. Na sana may pera ako kasi gusto kong magbigay sa ganito. Gusto kong, okay. Parang yung anak ko feeling talaga nilang yaman-yaman natin. Yung pala, na-realize ko, because yun yung kinalakihan nila na when there is a need na pwedeng
makatulong ka, you just give. So, and I bless God that heritage yun na mula pa sa mga kananayan natin na matuto tayong magbigay at magmahal sa iba. Kasi 'di ba, it's only there then and then na nakikita ng iba yung pagmamahal ni Kristo sa buhay natin. Ayun, Happy Mother's Day sa Amen. pagpupugay sa mga amazing nanay. Yo, bihira. Alam niyo po kasi, ma'am, ito dito sa ating pinag-uusapan, tong woman that feared the Lord. It is in-emphasize po dito yung enduring value of inner character na isang babae. Notice that word, enduring value ng inner character. It means meron ka. Oh, pero sabi ko nga kanina, I used the word before, the word unlock. Di ba? Hindi mo yan ma-unlock not unless na lumabas na or not unless na ikaw ay magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Di ba? Minsan, di ba? Minsan kayo po, mga nanay, minsan nagugulat kayo, kaya ko palang gawin to. Oh, kaya ko palang mag-endure despite of the challenges. Kaya ko palang mag-endure beyond the extreme pain na naranasan ko sa buhay ko. Kaya ko palang mag-endure na ganito. It's because you have that inner character na kung saan nagbibigay sa'yo ng strength, and that is your fear in the Lord. Sabi ko nga po sa inyo kaya nga wala na kayong may tutumbas. Ano pa ang pwedeng itumbas mo sa isang nanay na mayroong pagkatakot sa Diyos? Wala na. Happy Mother's Day na lang talaga. Diba? Happy Mother's Day na lang talaga masasabi mo Bakit? Akalain nyo po, o sa mga asawa na alam mong ganyan ang nanay meron kang nanay ng pamilya mo na ganyan, ano pa hahanapin mo? Parang nung kamakailan nga lang, ma'am, sabi ko nga din sa programa natin, di ba? Hindi mo matatawaran ang ugali ng isang nanay na parang naka-auto-protect. Parang naka-auto-depensa ka agad sa pamilya Di ba? Naka-auto-protect na ganyan na. Parang manok. Sa mga sisiw niya. Di ba? Nagkaganon agad. Di ba? Same thing. Tinan nyo, isipin nyo po, no? Yung nag-iisip ka kaagad beyond, anong pwedeng mangyari sa ganito? Anong pwedeng mangyari sa ganito? Anong pwedeng mangyari ganyan? Bakit? You have that inner character na may enduring kayo na yan ay bunga ng inyong pagkatakot sa Diyos. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo panatiliin po ninyo. Mothers, panatiliin nyo pong ganyan. Kaya nga, babagsak tayo in the conclusion of this program, before this program ends, sa mga tatay na nandiyan dyan, sa mga anak na nandiyan dyan, karapat dapat lang talaga na saluduhan natin ang mga nanay na to. Karapat dapat lang na saluduhan natin at i-praise natin ang mga babae sa loob ng tahanan natin na merong gantong klaseng pag-uugali. Kaya nga sabi ng Bible, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Makikita mo in verse number 28, that's the reason kung bakit siya tinawag na blessed. That is the reason kung bakit yung husband niya praise her in the gates. Amen. Bakit yan? Because she is a woman that fears the Lord. Amen. Kaya nga, sa mga this coming Sunday, I would like to encourage everyone, come and join us to praise the woman of character in our lives. Yung mga babae na merong pagkatakot sa Diyos. Kaya sa lahat ng mga tatay, prepare something. Hindi naman ito just to please them, kundi ito ay pagbigay-pugay sa lahat ng ginawa nila para sa atin. No? Kaya sa lahat ng mga anak na meron dyan, it is time for you naman na kayo ay magbigay ng pugay sa inyong mga nanay. Simple lang. Hanapin nyo yung pantalong nakasabit ng tatay ninyo. Ando ng wallet. Yeah. Sabi ng ating mahal na pastor, maganda po ito. To protect is not to tolerate. Oh yeah. Magkaiba po yan. Magkaiba po yan. Ang laki ng pagkakaiba niyan. Pag tinolerate nyo, mothers, hindi mo sila pinoprotektahan. Ganun lang kasimple yon. Kapag tinolerate mo sila sa mali nilang ginagawa, hindi mo sila pinoprotektahan. Instead, if you tolerate them, you're giving them away. Kuha nyo po, mothers. Kapag tinolerate mo ang anak mo at di mo pinoprotect, sabi nga ni Pastor, to protect is not to tolerate. Because if you tolerate, para mong ginawang giveaway yung anak mo. Sa'yo na to.
Hindi po yun hindi po yun pag-protect. Pag-protect is to put a boundary. Lalo na sa Bible, to hedge about. It means you have to keep them. Yan po, that's the way of protecting na tinuturo sa atin ng Biblia. You've got to keep them. Like, okay, hanggang diyan ka lang. Sabi nga ni Ma'am Marinelli kanina the most important thing sa nanay niya is integrity. Bakit? Pag na-compromise na ang integrity, wala na. Wala na. Mahirap bawiin yan. Pag na-compromise na integridad ng pamilya, wala na. Yan po ang tatandaan po ninyo. Maganda po yun. Yung sinabi ng ating mahal na pastor. To protect is not to tolerate. Maring, alam ko naman ang puso ng isang nanay. Kaya nga sabi ko sa inyo, dumating sa point na talagang first time yun, ma'am First time yun na nakita ko nag-walk out si mama sa amin. Habang nag-uusap kami tatlo sa kagagawang ko. Habang nag-uusap kami tatlo at merong medyo konting pisikalan kami ng aking kapatid, and then pumasok si Pastor Real. At may nangyari. And then tumayo. Ma'am Lerma, sige, magpatayan kita tatlo. Di ba? Bagamat ganon, mga kapatid, yung puso ng isang nanay. Pero tolerating yung ginagawa ng mga anak ay hindi yan ibig sabihin. Hindi yan ibig sabihin, mahal mo anak mo. Yung sa'yo, sige, pagbigyan na natin yan. Wag. Please, mothers, wag. Wag. At alam niyo po, sabi nga kanina ni Ma'am Marinelli, hindi yung nag-iisang pag-asa niya sanang makapasa ay hindi kinompromise ng kanyang nanay. But instead, nag-iwan pa yung nanay niya ng letter. Ito, wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, wag mong gawin yan. Kasi, kung sino ba ang ayaw? Sige nga, sino ba ang nanay na gusto bumagsak ang anak na sa school? Naalala ko si Ma'am Lerma dati, talagang tinutulungan po ako niyan sa Paces. Kasi naging teacher din niya ng academy way back doon pa sa third floor, sa taas. Sa church pa. Ang ginagawa niya sa social studies ko dati, gagawa ko ng ibang pace, gagawa ko word building, gagawa ko ng math. Ang gagawin niya doon sa science, at saka kasi ito sa mga nakakaano lang nito, naka-experience ng Paces, yung, di ba meron po yan yung babasahin mo muna, tapos sa next page, fill in the blanks na. Ang gagawin niya doon, babasahin niya, bibilugan niya yung mga answer. Doon May sa hint. Para may hint sa hint. Para pagtingin ko na doon sa yung sasagot na, isang buklata na lang, okay, ito yung sagot, may bilog na yan. Okay, ito yung sagot, may bilog na. Madami. Ang dami ko nagawa. Di ba? Maaaring ganyan, mga kapatid. Pero, tinan nyo po, yung pag-compromise yun, pero later on, nung nalaman ni nanay na mali pala yun at wag daw dapat gawin. Kasi nga, kasama yun sa di ba, ng curriculum ng Paces. Kailangan mo matuwa, comprehension. Kailangan meron kang maintindihan. Kasi, pagdating sa self-test at sa pace test, ikaw na lang mag-isa, wala na si mama mo. Paano ka ngayon? Pagdating pa sa check-up, rumble pa yan. Pagdating pa sa pace test, rumble pa yan. Diba? Kaya nung nalaman sabi ni Ma'am Jay, kaya pala nakapasa ka, sir. Kaya nung nalaman ni Ma'am Lerma na mali yun, she stopped doing it. Nung sinabi sa kanya ni Ma'am Lani Rico, ma'am, huwag niyong gawin niya kay Maki. Kasi bagsak pa rin siya sa face test. Nung nalaman niyang gawin, kasi may test Nung sinabi sa kanya ni Ma'am Lani Rico yon, wala na. Tapos na. Ako na nagbabasa mag-isa. Kami, sir, baliktad. Kasi hindi ako bumibili ng score key. So, pag nag-answer sila doon, bibilugan nila for me. Kung saan galing yung answer. Kung saan galing yung answer. Kaya, tinan nyo, di ba? Nung nalaman, talagang hindi. Yung pagtama yung sabi ni Pastor, yung pag-tolerate, hindi yan art of protecting. Sabi ko nga po sa inyo, art of giving us away. Talagang parang sinabi nyo sa Diablo, sige, sa inyo na po itong anak ko. Grabe. Sa inyo na to, di ba po? Kaya sabi ko nga po nanay, naiintindihan natin ang puso ng nanay. Pero wag naman yung darating po sa point na may puso kayong ganun. Sabi nga ng ating pastor na, yung art of protecting, tama po yun, kukonsentihin. Di ba? Kukonsentihin mo na. Maaaring, I don't know if Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli experienced that, na talagang konti na lang kukonsintihin mo na yung anak mo. Kasi naaawa ka na. Sir, naka-experience ako ng ganyan. High school si Tricia, senior high. Dapat uuwi siya lagi na alas 5. Alas 5 ng hapon. Aba, alas 12, 11, hindi pa dumarating. Oo.
walang cellphone eh. Hindi namin binibigyan ng cellphone. Eh di paikot-ikot na ako, Noel. Kunin natin, sunduin na natin si Tricia. Ano nangyari doon? Sabi niya, kung ikaw nananalangin na dyan, hayaan mo siya. Eh di, akala ko okay lang kay Noel. Grabe. Pagdating, ako kasi sa bahay, ako yung mapalo sa anak. Pagdating ng bahay, hindi pa nakakaalis ng uniform ito si Tricia. Hindi man lang kami in-inform na magagabihin pala. Yung pala may ginagawang project. Pero sana na-inform na, gumamit man lang ng cellphone ng iba. Di pagdating sa bahay, inunahan, talagang kulong sa kwarto silang dalawa na ang naririnig ko na lang na boses kay Tricia, yung nasasaktan talaga sa palo, na naririnig ko, yung pamalo talaga, dumidikit nung pa sa mga, hindi pinadapa eh. Talagang sa matinding kwan. Oo, talagang yung tunog nung belt. Ay, di, ang ginawa ko na lang, sabi ko, pambihira, sabi kong ganyan, kinakabahan ako kasi yung kamay ng lalaki, tapos sa puwitan ng bata, hindi lang naman sa puwit na dali eh. Talagang naaawa ako, pero kailangang mangyari ito kasi protection niya rin ito pagdating ng araw. Paano kapag meron pang mas malalalang gagawin siya? Kaya ang ginawa ko na lang, pumasok ako at sinabi ko na lang na ako na magtutuloy ng palo. Kasi yung awa ko na lang na papaluin niya na ilang palo na. Pero alam ko na yung bigat ng kamay niya, sabi ko, ako na lang magtutuloy ng palong ito. Sabi ko gano'n, kailangan hayaan ko rin na makaranas ng pamalo. Kasi si Noel, bihira lang mamalo, pero matindi kung mamalo. Tinuloy mo talaga. Ako na lang ang nagtuloy sa samarin ng loob ko. Sabi ko, kailangan mapalo, magkaroon din ako ng parte dito sa batang to. Kaya natutuwa naman ako kasi yung pamalo, sign din yan ng pagmamahal natin sa mga anak natin. Hindi natin sila kukonsintihin, kundi may maranasan din silang sakit physical. Yeah, amen. Kaya yan po, no? Kaya sa mga mothers, panatiliin natin yung outstanding character na meron po kayo. And that is a woman that feareth the Lord. Once again, brethren, no, let's get excited this coming Sunday. Araw ng mga nanay, let's invite more mothers. Sabihin natin, dito na natin i-celebrate ang Mother's Day sa tahanan ng Panginoon. And ako'y naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon sa programa na meron ng simbahan para sa mga nanay. Ano po? So kaya I would like to encourage everyone this coming Sunday ay pumarito tayo at samantalahin natin yung preparasyon natin para sa mga magigiting na nanay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Po, magpapaalam na po tayo, no? Bagamat masarap ang usapan natin pagdating sa mga gantong klaseng topic, my goodness, talagang iba kapag pinag-uusapan ang mga tao na nakabase ang kanilang buhay at prinsipyo sa salita ng Diyos. No po? Masarap pag-usapan. Ma'am Marinelli? Oo, meron kasing magandang comment, sir, si Ma'am Mary Beth Agdon. Ako, ma'am, pag birthday ko, ako po yung nagririgalo kay nanay. Kasi alam ko, ito yung araw na nahirapan siya sa akin sa panganak. Sana all. Jay, birthday mo ngayon. Birthday mo ngayon, Jay. Kahapon, sir. Kahapon. O, birthday mo kahapon. Regaluhan mo ako. Regalo si mama mo. Ano po, no? Kaya totoo po yan. No? Kaya it's time to honor them. It's time to honor them. So, let's get excited this coming Sunday. To all the mothers out there, advance Happy Mother's Day at dodoblehin na lang namin ang bati namin sa inyo this coming Sunday. Yan. Happy Mother's Day. Ilista nyo na yung mga prospect yung mothers para hindi malimutan at dalawin ngayong linggong ito. Marami. Kaya I would like to encourage ng mga mothers ng area, no, this coming Thursday or Friday, no, makasama po kayo ng mga ilan sa mga full-time staff at action force ng bawat area. Dalhin nyo yung mga full-time staff doon sa mga nanay na gusto nyo pong imbitahin this coming Sunday. No? Kaya ako po'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon at magiging masaya ang ating pananambahan this coming Sunday. Alright, so again, magpapaalam na po kami at sa lahat po na nakasama po namin sa programa po nating The Baptist Lunch, magandang hapon po sa inyo lahat and thank you very much for being with us. At salamat po sa inyong pagsubaybay. And sa ngalan po ng aming mahal na pastor, Pastor Laurena, who is the executive producer
and the director of the program, The Baptist Lunch. Ako po ang inyong lingkod. Kasama ko po si Ma'am Cynthia and si Ma'am Marinelli at ang ating pong mga technicals dito sa loob ng studio. Kami po ay bumabati sa inyong lahat ng isang magandang tanghali, and we will see you on the next episode of your favorite noontime show every Tuesday. This is The Baptist Lunch. To God be the glory, and may God bless us all. Bye-bye. Bye. See you next Tuesday. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for us. Led like a lamb to the slaughter, you spoke not a word, but chose to be silent, though you did no wrong. Nor was deceitfulness found in you. Yet by your wounds our salvation has come. Yet by your suffering our freedom is won. For God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. God has highly exalted your name. He has enthroned you on high. Jesus, the name above all names. You were despised, you were rejected, Lord, those who passed by even averted their gaze from your sight. Such was the suffering you bore for